Nagpa-deploy ng mga rapid damage assessment and needs analysis ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato sa mga apektadong residente dulot ng malakas na lindol. Ito'y para maibalik ang operasyon ng ilang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente at tubig sa lalawigan. Yan ang ulat ni Jana Madrid. Patuloy ang pagbangon ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol noong Lunes. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., nasa 257 ang nasugatan, 3 ang nasawi at 1 ang naiulat na missing nitong umaga dahil sa landslide sa Barangay Maan, Tibuli. Kanina madaling araw lang na i-report na meron palang isang missing doon sa may landslide area ng Barangay Maan, Tibuli, boundary ng General Santos. Pero ngayong umaga ay andun na ngayon yung search and rescue dogs para malocate agad yung isang pinaghihinalaan natin na missing na tao. Pero so far, dito naman ay naibalik na natin yung operation. Ito ngayon, medyo nasa sitwasyon na tayo kung saan ay minamanage na lang natin na talaga magiging okay na ang takbo. Agad namang nag-deploy ng mga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA teams sa mga apektadong lugar na nakatulong upang maibalik sa loob ng 4 na oras ang operasyon ng mga ospital, kuryente, tubig at iba pang mahalagang serbisyo sa lalawigan. Ang kagandahan kasi dito sa RDANA kasi natin, meron talagang team na naka-assign. So right after ng lindol ay talagang takbo na kaagad yun, nag-evaluate na. At dito kasi sa amin, in every purok, meron kaming 10 responder na directly konektado sa RDANA, naka-connect sa provincial government. So ang nangyari, napabilis natin na na-repair yung mga poste na nasira. So after 4 hours, naibalik natin yung kuryente, naibalik natin yung tubig dahil may naka-assign doon ng mga RDANA team sa mga areas na yon. So ang ibig sabihin, after 4 hours, malaki na porsyento ang na-revive namin. Siguro nasa 65. Ngayon, after 10 hours to 12 hours, halos 100% na naibalik yung kuryente at tubig dito sa aming lalawigan. Samantala, ayon naman kay Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., nasa 11 ang nasawi at 2 pa ang nawawala habang patuloy ang retrieval operations. Bagamat naibalik na ang kuryente at signal sa bayan, nananatili pa ring hamon ng supply ng tubig at pagkain habang halos 1,000 pamilya ang nananatiling nasa mga open area dahil sa mga aftershock. Pansamantalang nagpapatakbo ng lokal na pamahalaan ng centralized mobile kitchen para sa mga apektadong residente habang nasa 80% na ang damage assessment sa bayan. Well, as of now, ma'am, sinisiguro muna namin yung mga pagkain para makasurvive lang kami dito. So next nito, magkaroon ng kami kasi ng profiling, may tasking tayo sa mga barangay officials natin na paano magawa ng mga accurate na mga listahan para kung ano yung assistant ng DSWD at least maka-avail sila. As of now kasi ma'am, wala pa kaming naisip na kasi yung mga bahay na-abandon, even yung mga building na-abandon. Nakafocus lang muna kami sa pagkain para makasurvive. So next siguro namin na i-plaster na naman paano mabigyan ng assistance yung mga bahay na totally damaged and partially damaged. Nanawagan naman ng mga lokal na opisyal sa mga residente na patuloy na manatili sa mga ligtas na lugar habang nararanasan pa rin ang mga aftershock. Jana Madrid, para sa Bayan.